Sino po rito ang nararamdaman niya na siya talaga ay unti-unting binabago ng Panginoon? Amen. Totoo po ba? Tingnan naman natin ang ating mga katabi. Praise the Lord. At sa araw na ito, meron ulit po tayong masasaksihan at meron tayong isang kwento. Ito ay kasaysayan, totoong nangyari at naganap. Hindi po ito katang-isip. Maraming salamat. Praise the Lord. Okay? At ito po ay talagang ating, wow, it's a very interesting story. Ang topic po natin ngayon ay pinamagatan po nating God met them where they were. The miracle in the wilderness. Okay? Para maintindihan natin, sa Tagalog ay sinalubong sila ng Diyos kung nasaan sila. God met them where they were. Amen. Alam nyo, bago tayong magtuloy-tuloy, ito yung understanding natin. Araw-araw, what we know, tayo ang lumalapit sa Diyos. Hello? Nakikinig po ba tayo? Ang pagkakaalam po natin through prayer, through meditations, through fellowship, tayo ang nag-a-approach kay Lord. Tayo yung lumalapit sa Kanya. And what we don't know, tayo ang, tayo ang sinasalubong. Tayo ang pinupuntahan ni Lord. Kahit mabigat ang katawan mo, kahit tinatamad ka, kahit ikaw ay walang gana, pinupuntahan ka pa rin ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, sinasalubong ka ni Lord. Amen? Hindi po ba tayo masaya? Parang malungkot naman tayo. Hindi ba dapat maging masaya tayo dahil araw-araw, inaaliw ka, sinasalubong ka ng Panginoon, and that is a good news. Amen. Alam nyo kasi tayo, madalas wala tayo sa mood, wala tayo sa ating mga, sabihin natin, hindi maganda yung pakiramdam natin. But thanks be to God, God met us where we are. Amen? Kahit na sa madilim na parte ng buhay mo, nandun ang Panginoon. Kahit na ikaw ay may pagsubok, nandun si Lord. Kuya EJ, kahit na may pangangailangan ka, Ate Annalyn, nandun si Lord. Kasi pinupuntahan ka ni Lord. Amen? Saksiyan po natin ang kwento. Exodus chapter 16, verses 1 to 21. Mahaba po ito, pero pakinggan natin, basahin natin, at ating bulay-bulayin. Amen. Pasensya na po. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti, pasanay pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdala niyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot, ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda
Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moses at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagre-reklamo, hindi sa amin. Idinugtong pa ni Moses, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne, bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moses kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh. Sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Puro reklamo to Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumaga naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Wow! Hindi nila alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, ano ito? Okay, tandaan natin yun ano ito? Sinabi ni Moses, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh at ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Wow, ang galing. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moses. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw. Praise the Lord. Main idea. God meets us in ways that we can understand and appreciate. Grace, help, and guidance are given when those things combine with faith, effort, initiative will do. Binigyan tayo ng Diyos ng mga paraan na ating mauunawaan at pahalagahan. Ang biyaya, tulong at patnubay ay inilaan niya kapag ang mga bagay na iyon ay sinamahan ng pananampalataya, pagsisikap at pagkukusa. Balikan po natin yung mga aral patungkol po sa himala na ginagawa ng Panginoon. Para sa kaalaman po ng lahat, miracles, supernatural powers are not given for our entertainment or amusement. Amen po ba? Hindi ito ipinapakita, hindi ito ipinapadala ng Panginoon
for us to be entertained. And it is never intended to replace the normal means of effort, thought, and human ingenuity. Yung pagiging mapaglikha natin. So, it doesn't mean na kapag may himala, aasa na lang tayo sa himala. So, always remember na ang himala, it points us to something much deeper. Itinuturo po tayo nito sa isang malalim na mensahe ng Panginoon. Amen? So, it teach us a lesson. Hindi ito pinapalitan ng mga normal means po natin. Amen? So for example, kung gusto mong pumunta ng maaga dito sa center, hindi magpapadala si Lord ng ibon o di kaya magte-teleport ka para makarating ka kagad dito. Alam nyo ba yon? Na nasa bahay ka and then all of a sudden dahil may assignment ka, Kuya Bernard, gusto mo makarating kagad dito. Di ba? Amen? So, hindi ganon. Hindi gagawa si Lord ng himala. Gusto mong kumain, babagsak sa langit, yung inasal, tama? Di ba? At kakainin mo na lamang, no way. Hindi nito pinapalitan yung ating means of effort and human ingenuity. And then, sinasabi din sa Bible, the Bible never suggests that we are to demand or become addicted. Para bang gusto mo araw-araw may himala, araw-araw may mga extraordinary na bagay na nangyayari sa iyo. Never. Okay? Yung buhay mo mismo ay isang himala na ng Panginoon. Amen? Paggising sa umaga pa lamang, pagkamulat ng iyong dalawang mata. Amen? And then, paghinga mo, ito ay malaking himala na sa Panginoon. At pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga bagay na ganyan. Amen? Ang kwento o kasaysayan ng paglalakbay ng Israelita ay nangyari at naganap 40 taon. 40 years, imagine that, 40 years in the desert, 40 years of wandering. Pag sinabing wandering, paikot-ikot lang sila sa disyerto. Amen? At sabi nga ng ilan, sabi nga po ng mga scholar, pwede nilang magawa ang paglalakbay within 11 days. Just imagine, yung ginawa ni Lord, sila ay pinaglakbay sila sa desert, sa wilderness, for 40 years of journeying. Ang hirap nito, kapatid. That's a very long time. Amen? Mag-antay nga lamang tayo ng masasakyan natin. Di ba? Naiinip na tayo. Nagagalit ka na sa kasama mo. Ano ka ba? Kung naglakad na lang nga ba tayo? Di ba? Eh di nakarating na tayo sa center. Di ba? Tama? But imagine this, 40 long years. Amen? Pero, hindi naman sila pinagkulang ni Lord. Amen? Sinasalubong sila ng ating Panginoon araw-araw. And the days must have been intense, mainit, tuyot, at sigurado nakakapagod. Amen ba? Kaya nga, kung titingnan po natin, itong kwento na ito, they learn the lesson in a hard way. Talagang ang hirap. Kasi nga, itong miracle in the wilderness, talagang nagturo sa kanila ng maraming aral, Ate Juliet. Amen? But you know that they learned the lesson in a hard way. Ang hirap. Amen? Now,
Sa 40 taon, mga kapatid, na itong mga Israelita na ito, nagising sila, they were awakened with what we call manna. Alam niyo po, yung manna, it was their wilderness nourishment. Ito yung pagkain nila araw-araw. Now, ano nga ba ang mana? Maaring ang iba sa atin, ang nasa isip natin, mana, yaan yung ibinibigay ng isang taong yumao. Mana, okay. What is mana? Para maintindihan natin, ano nga ba ang mana, okay? So we have our slides there. Mana, basically a word that means, what is it? Narinig na natin kanina, di ba, yung word na ano ito. Nung makita nila, first time nilang makita, nakakalat sa daan. Imagine that, umuulan ng tinapay, nakakalat sa daan. Sabi nila, ano ito? Basically, ang sabi rito, what is it? It's a bread like substance that fell from heaven and that tastes like honey. Wow! Ang sarap, no? Because of its name, what is it? We don't exactly know the contents of manna. We do know it was sweet and looked like small white coriander seeds. At alam nyo, nung binabasa ko ito, ini-imagine ko yung oatmeal. Sino rito ang ganon din yung kanyang imagination? Ha? Merong iba kasi, ang imagination nila, Nutriban. Sobrang laki naman no Nutriban. Okay? Ang sabi nila parang gardenia daw. Pero sabi dito, it looked like small white coriander seeds. Okay, let's continue. Another slides, okay? Manna, often described as bread from heaven or angelic bread, is a miraculous food that God provided for the Israelites during their journey in the wilderness after escaping Egypt. The Bible describes manna as a flake-like thing, as fine as frost on the ground. It was white like coriander seed and tastes like wafers made with honey. Wow! Grabe, no? Sarap. Alam nyo, talagang dito pa lamang, habang dinidescribe yung mana, di ba, nakakagutom. Amen ba, Brother EJ? Di ba? And, meron pa bang isa? Okay. Some have conjectured it was made from a sweet beetle cocoon that grows on green leaves and in desert plants. So, itong mga bagay na ito ay mga scientific, alam nyo, discovery nila, pero wala naman itong proof, no? Pero sinasabi rito na yung mana talagang it happened, nag-exist, at totoong nanggaling talaga siya sa langit. Kaya nga ang tawag ay bread from heaven. Or ang sabi nila, angels pizza. No, not angels pizza, but angels food. Amen? So, iniisip ko nga, wow, galing no? Galing sa langit. Bumabagsak siya. Amen ba? And then, siyempre, pagbagsak niya, dahil marumi, yung dadaanan nila, disyerto, ang galing. Kasi, tingnan ninyo God meet them. Mahihirapan sila eh. Si Lord din ang gumawa ng paraan para hindi madumian yung mana. Pinababagsak ni Lord sa daanan at yung daan na yon nililinis ni Lord. And then, pinupulot na lang nila without any dirt, Ate Annalyn. Kasi kung iisipin mo nga naman sa daan, pagpulot nila nun, tayo nga napakamaselan natin di ba? May malaglag nga lang yung manok mo habang kumakain ka ng inasal, nalaglag lang yung manok mo, sasabihin mo, huwag mo nang pulutin yan.
Diba? Dumi-dumi na niya, diba? Pero ang katwiran mo naman, wala pa namang wala pa namang 5 segundo. Ha? Wala pa namang 5 minutes, diba? Pwede pa yan. Hipan mo lang. Diba? O di kaya, pwede pa yan, punta ka doon, ugasan mo lang. Then may sauce naman, pwede naman kainin. Diba napakamasela natin? Pero itong mana na ito, came from heaven, bumabagsak, and then every day, pinupulot nila. And think about this. Hindi ito bumabagsak, sinasalo ng kanilang bibig, nganga na lang sila, and then kakain sila. Kaya nga, it doesn't replace human effort. Meron kang dapat gawin. At ang ginawa nila, namumulot sila, amen, araw-araw, at ito ang pagkain nila. Hello, are you there? Nakikinig pa po ba tayo? There are 4 powerful truths for us to learn in the story. Number 1 is, God leads you into places of need so that you will look to Him to meet those needs. So ang sabi doon, then they set out from Elim, and all the congregation of the sons of Israel came to wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the 2nd month after their departure from the land of Egypt. The whole congregation of the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron, in the wilderness. So makikita po natin dito, mga kapatid, 1 month after, pagkagaling po nila sa Egypt, it is said, sabi nga po nila, after a month, dinala po sila dito sa wilderness. At sinasabi nga po dito, mga kapatid, as they journeyed doon sa ilang, God leads them doon sa lugar na yon, mga kapatid, and God meet. Imagine si Lord mismo ang gumawa ng paraan para i-meet lahat ng kanilang needs. Amen. But the problem is, mga kapatid, along the way, hindi talaga nawawala yung mga taong reklamador. Amen? Yung mga taong mga Angalites. Amen? Kung may mga Edomites, amen? Kung may mga Hittites, eto bibigyan ko na naman kayo ng another lesson. Kung yung nakaraan, natutunan ninyo yung word na dedo. Right? At meron nga ditong naniwala talaga. Ang Greek word ng dedo, tigok. Joke lang yun. Okay. Ayan, okay. This time, etong mga Hittites na ito, may kasama din sila. Alam niyo kung sino yung mga kasama nila? They are the Reclamites, they are the Angalites, and meron pang isa, the Murmurites. Okay? So, 3 sila. Amen. So, sinasabi rito, first lesson is that God leads you into places of need. Dinadala talaga tayo ni Lord. Araw-araw, may mga need talaga. Amen? At bakit ka dinadala ni Lord sa mga bagay na ito? So that you will look to Him to meet those needs. But the problem is, once na na-recognize mo na meron ka palang pangangailangan, there are 2 choices na pwede mong gawin. Unang-una, pwede kang mag-grumble. Panginoon, bakit ang tagal naman? Ilang taong ko nang ipinapanalangin ito, pero hanggang ngayon hindi pa dumarating. Ano ka ba naman, Lord? Amen? And many times, hindi lang natin napapansin na tayo ay nagrereklamo na sa Panginoon. Amen? The first choice,
is you are to grumble, and then pangalawa, to go to the Lord in thankful prayer. Saan ba tayo dito? Pag meron kang needs, hello, lahat tayo ay may mga individual needs. Ang church natin ay may needs. Di ba? And because we are tempted dahil napagod na tayo, matagal na tayong nag-antay, di ba? We tend to complain. Sino rito ang inaamin niya na talagang nagagawa niyang mag-complain? Ang sabi sa verse 2, mga kapatid, all the congregation, okay, ang sabi doon, the whole congregation grumbled against Moses and Aaron. Di ba? Matapos mo kaming ilabas sa Ehipto at daling kami dito sa ilang. Sana pinatay mo na lang kami. Di ba? Kasi doon nga naman, ang sabi nga po, doon sa kanilang inalisan, ay talagang napaka-satisfying, talagang well-fed sila, busog na busog sila, pero pagdating dito, ay talagang makikita po natin na this kind of journey is a test of their obedience. Amen? Ito ay isang pagsubok ng kanilang pagsunod, pagsubok ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon. This time, hindi na sila katulad nung dati na wala silang ibang gagawin kundi talagang i-enjoy lamang nila. Hindi nila nakikita yung hirap, but they enjoyed the life of being in the Egypt. But this time, gusto ni Lord magturo ng isang aral. Amen? And they learned this lesson in a hard way. Amen? Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? Are you there? Okay. So, pangalawa po, let's continue. When you look to the Lord, you'll see His grace and glory to be your sufficiency. Nang sabihin ni Aaron, ang buong bayan ay umarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at biglaan na lang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag sinabing the grace and the glory of God, pag sinabing kaluwalhatian, mga kapatid, there are many instances or passage sa Bible, mga kapatid, na nagsasabi about the grace and the glory of God. Kung mababasa po natin yung pagbabagong anyo ni Jesus. Are you listening? Nakikinig po ba tayo? Yung transfiguration. Okay? Ang sabi po doon, natakot po sila Peter, mga kapatid, si James, at si John, at sila po ay biglang nagpatira pa because they see His grace and glory. Alam nyo, mga kapatid, pag sinabing grace and glory, it's beyond explanation. Hindi mo talaga maipapaliwanag ito ng salita. Pero sinabi rito, when you look to the Lord, pag sinabing look to God, makikita mo talaga na Christ, amen? He's more than enough. I mean, si Jesus talaga, walang kulang sa Kanya. He is your sufficiency. Amen? The problem is, bakit nagpapakahirap tayo sa mga bagay na alam naman natin na pwede naman nating lapitan si Lord dahil nasa Kanya naman ang lahat. He is a sufficient God. Walang kulang sa Kanya. The only thing is, fix your eyes or look to God.
tumingin ka kay Lord. And I remember this, pag sinabing look to the Lord, remember Peter? Si Peter, ipinaranas sa kanya na makalakad siya saan? Saan? Sa tubig, di ba? Pero all of a sudden, ano nangyari sa kanya? Unti-unti siyang lumulubog. Bakit siya unti-unti lumulubog? Kasi hindi na siya nakatingin kay Jesus, nakatingin na siya saan? Sa mga unos, sa bagyo, sa ulan. Amen. Mabuti na lang sinagip siya ni Jesus. Amen? Now, the lesson is this, and it's so very powerful. Bakit? Pag sinabi mo na si Jesus is all your sufficient God, that settles it. Amen? Hello? Amen. Para sa akin, sapat na si Lord. And marami ang hindi makakaunawa nito, marami ang hindi makakaintindi, and many will say, nasisiraan ka na yata ng ulo. Di ba? No. Hindi tayo wala sa sarili. Sinasabi natin ito because this is so powerful at tinuturo sa atin that Jesus is so enough. Amen. Pag sama-samahin mo yung mga bagay dito sa mundong ito, kukulangin ka pa rin. Amen? Because, sabi nga rito, He is your sufficiency. Tama? Dumating man yung mga Judith, amen ba? Tawa si Kuya Bernard. Amen? Nakakanginig, nakakatakot. But again, look to the Lord. Amen? Mga kapatid, don't think na pag tumingin ka kay Lord, yun na. Okay? Sinasabi sa atin dito, you look to God, and God will give you His grace. Amen? Bibigyan ka ni Lord ng kanyang wisdom, and then, hindi pa rin inaalis dito yung effort, ingenuity, yung mapaglikha mo. Amen? Mga kapatid, meron pa rin tayong participation. But again, sinasabi rito, see His grace. See His grace and glory. Amen? Thirdly, the manna points to Jesus Christ, the true bread of life that comes down out of heaven to satisfy our soul. So, yung paglalakbay nila, mga kapatid, ang naging sufficiency nila, of course, yung pagkain ng karne, yung pugo, and then, yung tinapay na iyon, mga kapatid, at ito yung naging kasapatan nila. But today, our manna points us to Jesus Christ. Sino ba si Jesus? Si Jesus po, siyang ating bread of life that comes down out of heaven to satisfy our soul. Okay? At nasa naman ito sa Bible? Tingnan natin. Okay? The passage is, nasaan ba? Sa John chapter 6, verse 31 to 35. Okay? Ang sabi rito, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Okay, kinote po ito sa Old Testament. Ayon sa nasusulat, sila ay binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, sumagot si Jesus. Pakantandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit
sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Now, I want you to see this. Sa Old Testament, yung tinapay, bumababa siya literal. Amen? At alam nyo, mga kapatid, may instruction si Lord. May user manual yung mana. May instruction si Lord. Kailangan nilang i-gather ito and then on the seventh day, kailangan silang magpahinga. Amen? Pero hindi ito gagawin ni Lord sa panahon natin ngayon. Kasi yung tinapay na totoo ay dumating na po. Tinanggap na natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang tinapay ng buhay. At ang tinapay ng buhay, nagbibigay sa atin ng kasapatan at ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay hindi na mauuhaw, hindi na magugutom. Bagkos siya po ay may isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? At tandaan natin, hindi natin pinulot. Amen? Hindi natin pinulot, hindi natin pinuwersa si Jesus. Dumating siya sa atin. Sinalubong niya tayo. Dahil matagal na panahon, pagod na tayo, sa mga pangangailangan natin, hirap na po tayo. And then, from heaven, amen, bumaba po siya in a form of a man. At siya po ang totoong tinapay na ngayon sa buhay natin. Amen? And lastly, mga kapatid, you must daily make the effort to lay hold of Christ as bread for your soul. Ano to? Kailangan mong gawin araw-araw ang pagsisikap na hawakan, paniwalaan si Kristo bilang tinapay ng iyong kaluluwa. Remember, yung mana, mga kapatid, hindi lamang ito naka-float, hindi lang ito bumaba, sakto sa kanilang lalamunan, sa kanilang bibig. Amen? Bumaba po ito, mga kapatid, and the instruction para sa mga Israelites, they had to get up and gather it every day before the sun melted it. Kunin ninyo, okay, bago ito matunaw ng araw. Amen? So sinasabi sa atin dito, kailangan mong gawin ang pagsisikap. Mga kapatid, balikan ko ulit. And this is a challenge for all of us. Yung pananampalataya natin, mga kapatid, kailangan meron tayong pagsisikap na paniwalaan. Hindi dapat tayo nawawala. Tuloy-tuloy pa rin. Kahit mahirap ang sitwasyon, kahit nasabihin mong hindi parang imposible, amen, kailangan magtuloy-tuloy ka. Amen? Paniwalaan mo dahil si Kristo na tinanggap mo, siya ang pagkain ng kaluluwa mo. Sabi nga sa Bible, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Si Jesus Christ. Amen? Now, tingnan ninyo mga kapatid, bigyan ko kayo ng isang example. It's very hard to imagine kung wala kang salita ng Diyos. Anong buhay meron kung wala kang salita ng Diyos? Anong buhay meron kung wala ka rin ganitong mga pagtitipon na kung saan maririnig mo ang salita ng Diyos? Remember, this is a daily effort. Araw-araw, kailangan mong hawakan, kailangan mong paniwalaan, kailangan mong gumawa ng paraan para makakain ka, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan kumain ka ng spiritual na pagkain. Wag lang puro Jollibee, puro inasal. Iba yon.
Physical food yon. Ang sinasabi natin dito, pagkain ng kaluluwa mo. Amen? Kaya mahirap, mga kapatid, na meron tayong, may mga namimiss tayo, may mga absences tayo. Every Sunday, hindi natin nababasa yung ating mga devotion. Amen? Hindi tayo nakakapag-interact sa ating mga small group. Amen? Hello? Pero this is, wow, nakaka-amaze. Kasi kahit nakakalimutan natin, mga kapatid, sinasalubong ka pa rin ni Lord. Ginigising ka pa rin ng Panginoon. Kung pwede ka nga lang bang batukan, babatukan ka ni Lord. O anak, araw ng linggo, amen, kailangan kang magsimba, kailangan mong makinig, kailangan mong kumain. Mic test, hello. Ayan. Praise the Lord. Naintindihan po ba natin? In a similar way, magtatapos na po tayo, we are to come before the Lord often to remember His provision for us at the cross as we eat the bread representing His body and drink the wine representing His blood. Amen? Hello? Sino rito ang talagang na-amaze siya? Lord, talagang ang galing mo, Panginoon. Merong kaming pagkain. Yung pagkain namin ngayon, hindi na kami magugutom. Amen? I am well fed sapagkat nasa buhay ka namin. Amen? Yung pagkain natin sa physical, that is temporal. Pero yung pagkain natin sa kaluluwa, that is eternal. Amen? Panghabang buhay po ito, mga kapatid. And as we end, mga kapatid, okay, very short lang yung conclusion natin. Every day, God meet us and provided in such a precise way. God is not random. Every detail matters. Sa Tagalog, araw-araw ay sinasalubong tayo ng Diyos at ibinibigay ang isang tumpak na paraan. Ang Diyos ay di basta-basta. Ewan ko if I'm correct. Okay? Bawat detalye ay mahalaga. Amen? Every time God gives us His instructions, very important. Amen? So wag natin baliwalain yon. Amen? Every time na sinasalubong ka ni Lord, there is always an instruction, there is always a command that needs to follow. Palapakan natin ang ating Panginoon.